Shalom sa inyong lahat. O Panginoong Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo sa langit o sa lupa na nag-iingat ng tipan at nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa iyong mga lingkod na lumalakad ng buong puso sa harapan mo. 2 Corinto 6:14. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang lingguhang pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 25:8-11. Ang Panginoon ay mabuti at makatarungan. Kaya't tinuturuan niya ang mga makasalanan tungkol sa daan. Pinapatnubayan niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katwiran at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanyang daan. Lahat ng landas ng Panginoon ay wagas na pag-ibig at katapatan para sa mga nag-iingat ng kanyang mga patotoo at kanyang tipan. Alang-alang sa iyong pangalan, O Panginoon, ipagpatawad mo ang aming kasalanan sapagkat ito ay malaking tunay. Amen. Pangalawang leksyon, pakikipagtipang pag-ibig. At ang ating susing talata ay Juan 14:23. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama. At kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Marami ang naturuan na ang Gregong salitang agape ay tumutukoy sa isang pag-ibig na natatangi sa Diyos. Samantalang ang ibang termino para sa pag-ibig, gaya ng phileo, ay tumutukoy sa kakaibang mga uri ng pag-ibig, higit na kulang kaysa agape. May nagigiit din na ang agape ay tumutukoy sa eksklusibong pag-ibig, isang pag-ibig na nagbibigay lamang ngunit hindi tumatanggap. Isang pag-ibig na ganap na malaya sa tugon ng tao. Ngunit ang isang masusing pag-aaral ng makadiyos na pag-ibig sa buong kasulatan ay nagpapakita na ang ideyang ito'y namamali. Tatlong paghahati. Kung ano ang pag-ibig ng Diyos, mga issue tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tugon sa pag-ibig ng Diyos. Dalawa ang tatalakayin. Sa una, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos at pakikipagtipang pag-ibig. Sa ikalawa ay dalawa rin. May kondisyong relasyon at binawian ng awa. At sa huli ay titingnan ang malayang tumanggap, malayang magbigay.
Unang pagkakahati kung ano ang pag-ibig ng Diyos at ang unang pagtatalakay walang hanggang pag-ibig ng Diyos. 1 Timoteo 2, 3 at 4. Ito'y mabuti sa Kanya, mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Iniibig ng Diyos ang bawat isa. Ang pinakatanyag na talata ng kasulatan Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y walang hanggan. Mahirap para sa atin na maunawaan ito dahil madalas na masumpungan natin na madaling hindi ibigin ng iba. Hindi ba? Hangad ng Diyos na iligtas ang bawat isa. Maaaring may mag-isip na sila'y hindi kaibig-ibig o maaaring iniibig ng Diyos ang lahat ng iba, ngunit hindi sila. Gayunman, ang Biblia ay patuloy nagproproklama na bawat isang tao ay iniibig ng Diyos. Walang isa mang hindi niya iniibig. At dahil iniibig ng Diyos ang bawat isa, hangad din niya na lahat ay maligtas din naman. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 1:3-17. Kung ito'y sa Diyos lamang, bawat tao ay tatanggapin ang kanyang pag-ibig at maliligtas. Gayunman, ang Panginoon ay hindi ipipilit ang kanyang pag-ibig sa sinuman. Ang tao ay malaya upang tanggapin o tanggihan ito. At kahit na may tatanggihan ito, hindi titigil ang Diyos na ibigin sila. Sa Jeremias 31:3, ipinuproklama niya sa kanyang bayan. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Sa ibang lugar, paulit-ulit na nagtuturo ang Biblia na ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Awit 136:1. Ang kinamumuhian ng Diyos ay ang kasalanan, hindi ang tao. Kapag wawakasan na ng Diyos ang kasalanan, kasama dito ang taong ayaw umiwalay sa kasalanan. Kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mauubos ang pag-ibig ng Diyos. Ang dahilan ay dahil ang Diyos ay pag-ibig. Gayunman, kung tayo bilang mga individual ay matututunan upang maranasan ang realidad ng pag-ibig na iyon, ibig sabihin, upang malaman para sa atin ang pag-ibig ng Diyos, gaano kakaiba tayo'y maaaring mamuhay at tratuhin ang iba. Kung iniibig ng Diyos lahat, nangangahulugang ito na dapat siya'y umibig sa ibang medyo kasuklam-suklam na katauhan dahil may mga marami nga sa katotohanan kasuklam-suklam doon sa labas.
Ano ang itinuturo ng pag-ibig ng Diyos para sa mga taong ito tungkol sa paano natin dapat maghanap ng kaugnayan sa kanila? Din naman, pangalawang pagtatalakay, pakikipagtipang pag-ibig, Deuteronomio 7:9. Dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa sanlibong sanlahi. Pag-ibig na nahiyag sa Kanyang tipan. Madalas na inilalarawan ng Biblia ang natatanging relasyong pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamagitan ng paggamit ng metaporang pampamilya o pagkakamag-anak, metapora na partikular sa pag-ibig sa pagitan ng isang mister at misis o isang mabuting ina para sa kanyang anak. Ang metaporang ito'y ginamit partikular upang ilarawan ang natatanging relasyon sa pagitan ng Diyos at ang kanyang bayang tipan. Ito'y isang relasyong pagkipagtipan, pag-ibig na kasangkot hindi lamang ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan, kundi sa mga inaasahan din na ang tao'y tatanggapin itong pag-ibig, ang iibigin siya at iba bilang kapalit. Inilalarawan ng Deuteronomio 9:7-9 ang isang natatanging uri ng pag-ibig na mayroon ng Diyos sa kanyang tipang bayan. Isang relasyon na bahagyang nakadepende sa kung o hindi sila nananatiling tapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi may kondisyon o walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, ngunit ang relasyong tipan kasama ng kanyang bayan ay mayroon. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon, ang relasyong tipan ay mayroong kondisyon. Pagkaunawa sa may biging kabaitan. Ang salitang isinalin na kagandahang loob o awa sa Deuteronomio 7:9 ay Hesed. Mismo ay nagpapakita ng halimbawa ng may tipang aspeto ng banal na pag-ibig. Ang salitang Hesed ay madalas na ginagamit upang ilarawan ang kadakilaan ng awa, kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Bukod sa iba pang mga bagay, ang Hesed ay tumutukoy sa kagandahang loob o matatag na pag-ibig para sa isa pa sa loob ng umiiral na relasyong katumbas na pag-ibig. Ito rin ay pasisimulan ang gayong isang relasyong may pag-asa na yung ibang panig ay ipakikita itong kagandahang loob bilang kapalit. Ang Hesed ng Diyos ay nagpapakita na ang kanyang kagandahang loob ay lubos na maaasahan, matatag at nagtatagal. Gayunman, kasabay ang pagtanggap ng mga pakinabang ng Hesed ay may kondisyon. Nakadepende sa kahandaan ng kanyang bayan upang sumunod at upang panatilihin ang kanilang bahagi sa relasyon. Ang matatag na pag-ibig ng Diyos.
Ito'y ang basihan ng lahat ng relasyon ng pag-ibig at hinding-hindi natin mapapantayan ang pag-ibig na yon. Hindi lamang malayang ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Sabi sa Lucas 15:13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ang pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos ay nahihayag nang ang Panginoon ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Filipos 2:8. Pangalawang pagkakahati, ang mga issue tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ang unang pagtatalakay ay mga kondisyong relasyon. May kondisyong relasyon. Oseas 9:15. Lahat nilang kasamaan ay nasa Gilgal. Do'y nagsimula akong kaputan sila dahil sa kasalanan ng kanilang mga gawa. Palalayasin ko sila sa aking bahay. Hindi ko na sila iibigin. Lahat ng kanilang pinuno ay mga mapanghimagsik. Mapansin ninyo yung sinasabi rito na hindi ko na sila iibigin. I will love them no more. Yan ang dapat nating linawin sapagkat yung mga nakaraan ay pinabanggit na walang tigil ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang panawagan ng isang relasyong pag-ibig. Tumatawag at nag-aanyaya ang Diyos sa bawat tao sa isang matalik na relasyong pag-ibig kasama niya. Tumutugong nararapat sa tawag na ito'y kasangkot ang pagsunod sa utos ng Diyos upang ibigin ang Diyos at upang ibigin ang iba. Kung ang isa'y tinatamasa ang mga pakinabang ng relasyong ito kasama ang Diyos, ay nakadepende kung may malayang pagpasya upang tanggapin o tanggihan ang kanyang pag-ibig. Hindi ko na sila iibigin. Tinatamasa ang mga pakinabang ng isang relasyong pag-ibig kasama ng Diyos ay paulit-ulit na inilalarawan bilang may kondisyon sa tugon ng tao sa kanyang pag-ibig. Gayunman, tayo'y hindi dapat magkamali na isipin na ang Diyos ay kailanman talagang titigil ibigin ang sinuman. At bagaman isinasama sa Oseas 9:15 ang Diyos na nagsasabi na sa kanyang bayan, hindi ko na sila iibigin. Ito ay mahalaga upang malaman na maya-maya sa parehong aklat ay ihahayag ng Diyos tungkol sa kanyang bayan. Malaya ko silang iibigin. Oseas 14:4. Ang Hoseas 9:15 ay hindi nangangahulugang ang Diyos ay ganap na titigil upang ibigin ang kanyang bayan. Ito'y dapat tumukoy sa halip sa kondisyonalidad ng mga partikular na aspeto o pakinabang ng isang relasyong pag-ibig kasama ng Diyos at kung paano tutugon sa kanyang pag-ibig ay mahalaga para itong relasyon ay magpapatuloy. Ibig sabihin dun sa covenant relationship na merong mga hinihiling na tugon. Ang tao ay dapat tumugon, meron siyang gagawin sa pagtugon. Ay kapag ka hindi siya tumugon, lahat ng mga pagpapala, mga pangako, bunga ng tipan ay titigil. Iyon ang
titigil. Hindi ang pag-ibig ng Diyos. Siyang mayroon ng aking mga utos at tumutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Juan 14:21. Gayon din, iprinuklama ni Jesus sa kanyang mga alagad, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minamahal at kayo'y nanampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Juan 18:27. Ilustrasyon mula sa araw. Ang mga ito at ibang mga talata ay nagtuturo na ang panatili ng mga pakinabang ng isang nagliligtas na relasyon kasama ng Diyos ay depende sa kung tatanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos na sangkot ang kahandaang maging paraan ng pag-ibig na yon. Di naman. Muli, hindi ito nangangahulugan na ang pag-ibig ng Diyos ay kailanman titigil. Sa halip, gaya ng hindi natin mapipigilan ang araw mula sa pagliwanag, kundi maaaring alisin ang sarili mula sa sikat ng araw. Wala tayong magagawang anuman upang pigilan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, kundi maaari nating sa wakas ay tanggihan ang isang relasyon kasama ng Diyos at sa gayon, tanggalin ang sarili mula sa iniaalok nito, lalo na ang pangako ng walang hanggang buhay. Siya nga naman, ang pag-ibig ng Diyos ay parang sikat ng araw. Lahat tinatamaan ng sikat ng araw, maliban yung araw, yung ayaw na masikatan ng araw. Yung tatanggihan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yan ang ilustrasyon sa tungkol sa araw. Pangalawang pagtatalakay, binawian ng awa. 1 Juan 4:7 at 19. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at makakakilala sa Diyos. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Napakahalagang talata nito. Hindi tayo makakaibig sa ating kapwa kung wala tayong tinanggap na pag-ibig mula sa Kanya. Tatalakayin yan sa ating leksyon. Iniibig bago tayo kumilos. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at laging hindi pinagpaguran. Gayunman, matatanggihan ito ng tao. Mayroon tayong oportunidad upang tanggapin o tanggihan ang pag-ibig na yon, ngunit dahil lamang sa malayang iniibig tayo ng Diyos kasama ng kanyang sakdal at walang hanggang pag-ibig bago pa sa anumang gagawin natin. Jeremias 31:3. Pwedeng kasing tanggapin o tanggihan ang pag-ibig ng Diyos dahil tayo ay binigyan ng karapatang pumili, kalayaang pumili. Ang ating pag-ibig para sa Diyos ay isang tugon sa kung ano ang naibigay na sa atin kahit pa bago tayo humingi para dito. Laging nauna ang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi tayo unang iniibig ng Diyos, hindi tayo makakaibig bilang kapalit. Samantalang nilalang tayo ng Diyos na may kapasidad upang umibig at maibig. Ang Diyos mismo ang saligan at pinagmumulan ng lahat ng pag-ibig. Kaya nga ang Diyos ay pag-ibig. Wala tayong natural na pag-ibig sa ating puso sa pagkapanganak natin, lalong-lalo na
dahil tayo pinanak sa kasalanan. Kaya kinakailangan para tayo makaibig ay iibigin muna tayo ng Diyos. Pag tumanggap tayo ng pag-ibig sa Kanya, meron na tayong magagamit upang ibigin ang ating kapwa. Meron na tayong pagpili, gayon man, kung tatanggapin natin ito pagkatapos na ipakita ito sa ating buhay. Ang katotohanan ito'y inihahalimbawa sa talinhaga ni Kristo ng hindi nagpapatawad na lingkod sa Mateo 18:23 hanggang 35. Tingnan natin yan. Sa talinhaga, makikita natin ng walang paraan na ang lingkod ay mababayaran kailanman ang kanyang utang sa amo. Ang utang ng lingkod sa kanyang amo ay 10,000 talento. Ang isang talento ay nagkakahalaga ng mga 6,000 denaryo at ang isang denaryo ay ang sweldo ng ordinaryong manggagawa sa loob ng isang araw ng paggawa. Kaya kakailanganin ng karaniwang manggagawa ng 6,000 araw na paggawa upang kitain ang isang talento. Isang talento lang yun. 6,000 na araw ng paggawa. Upang kitain ang 300 dinari sa isang taon, ay kakailanganin ang mga 20 taon para bayaran ang isang talento na binubuo ng 6,000 dinari. Pag yung 6,000 dinari ay hinati sa 300 araw, sa isang taon yun. Kasi meron 6 na araw na paggawa. Kaya nga, 20 taon. Upang kitain ang 10,000 talento, kung gayon, ang isang karaniwang manggagawa ay kailangang magtrabaho ng 200,000 taon. Kaya hindi kayang bayaran. Sa madaling salita, hindi mababayaran ng lingkod ang utang na ito. Gayunman, nakadama ng awa ang amo para sa kanyang lingkod at malayang pinatawad ang kanyang napakalaking utang. Kaya lang natin nakitang napakalaking utang pala yung 10,000 talents ay pagka-ekwinenta na ganito. No? Itinapat sa yung daily wages ng manggagawa, minimum wage na 1 dinari. Ang isang talento ay malaki, 6,000 na dinari. Kaya ganyan ang kwentada. Ang bunga ng isang ng walang patawad na espiritu. Nang itong pinatawad na lingkod ay tumangging magpatawad sa malayong mas maliit na utang na 100 dinari, yung sweldo ng 100 araw, kaya maliit lang na pwedeng bayaran ng isang kapwa lingkod at kanya pang ipinakulong dahil sa utang. Ang amo ay nakilos ang galit at binawi ang kanyang maawaing kapatawaran. Ang lingkod ay nawalan ng pag-ibig at kapatawaran ng kanyang amo. Bagaman ang pagkahabag at awa ng Diyos ay hindi nauubos, sa wakas ay matatanggihan. Kahit pa mawala ang mga pakinabang ng pagkahabag at awa ng Diyos. Pangatlong pagkakahati. Tugon sa pag-ibig ng Diyos. Malayang tumanggap, malayang magbigay. Juan 15:12. Ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo.
ang pag-ibig ng Diyos ay hinding-hindi mababayaran. Hinding-hindi natin kikitain o marapatin ang pag-ibig ng Diyos. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Roma 5:8. Ano nga ang kamanghamanghang pag-ibig? Gaya ng ipinahayag sa atin ng 1 Juan 3:1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Gayunman, ang magagawa natin at dapat gawin ay upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa iba hanggat makakaya natin. Kung nakatanggap tayo ng gayong kalaking awa at kapatawaran, gaanong mas higit dapat na ipagkakaloob natin ang awa at kapatawaran sa iba. Nawala ng lingkod ang awa at kapatawaran ng kanyang amo dahil nabigo siyang ipagkaloob ang mga ito sa kapwa niyang lingkod. Kung tunay nating iniibig ang Diyos, hindi tayo mabibigong ipakita ang kanyang pag-ibig sa iba. Ang utos na ibigin ng iba. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Juan 15:14. At ano ang iniutos ng Diyos sa kanila? Bukod sa iba pang mga bagay, nag-uutos si Jesus sa kanila at sa atin upang ibigin ng iba kahit gaya ng pag-ibig niya sa kanila. Dito at sa ibang lugar, ang Panginoon ay nag-uutos sa atin upang ibigin ang Diyos at upang ibigin ang isa't isa. Dapat nating kilalanin na tayo'y napatawad ng isang walang katapusang utang, isa na hindi natin mababayaran, isang utang na nabayaran lamang sa krus para sa atin. Dapat nating ibigin at papurihan ng Diyos at mamuhay na may pag-ibig at biyaya sa iba. Gaya ng itinuro ng Lucas 7:47, ang isa na pinatawad ng marami ang umiibig ng marami, ngunit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. At sino sa atin ang hindi natatanto kung gaano kalaki ang pagpapatawad sa Kanya? Ang dapat nating gawin ay ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa iba na kasing dami ng makakaya natin. Kung nakatanggap tayo ng gayong kalaking awa at kapatawaran, gaanong higit pa nga ang dapat nating ipagkaloob na awa at kapatawaran sa iba? Nawalan ang lingkod ng awa at kapatawaran ng kanyang amo dahil nabigo niyang ipagkaloob ang mga ito sa isang kapwa lingkod. Kung tunay nating iniibig ang Diyos, hindi natin pababayaan na ipakita ang kanyang pag-ibig sa iba. Ibinabahagi ang mensahe ng pag-ibig. Kung ang ibigin ang Diyos ay kakailanganin na ating ibigin ng iba, dapat nating may pagmamadaling ibahagi ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos parehong sa salita at sa gawa. Dapat nating tulungan ang tao sa kanilang araw-araw na buhay dito at ngayon at maghangad na maging isang padaluyan ng pag-ibig ng Diyos at ituro sa mga tao sa isa na nag-aalok sa kanila ng pangakong buhay na walang hanggan sa isang bagong langit at bagong lupa.
Ang mga relasyon sa pagitan ng Diyos at bawat kaluluwa ay kasing natatangi at puspos na kahit na walang isa pang kaluluwa sa lupa na maibabahagi ang kanyang pangangalaga, walang isa pang kaluluwa para ibigay niya ang kanyang pinakamamahal na anak. Steps to Christ, page 100. Dalain ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, minamahal na anak ng Diyos, dalangin kong ang pagpapahayag ng kanyang walang pasubaling pag-ibig sa iyo. Ang krus ng Kalbaryo ay pumukaw ng isang tunay na pag-ibig sa kanya at sa iba na ikinamatayan niya. Amen. Sumayin ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang magiging bahagi mo sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.